Yes, hello mga kamema. Hello, hello, hello. I'm back. Na-miss nyo ba ako? Sana naman na-miss nyo ako. Ayan, bumalik tayo uli at mag-share tayo ng ating experience. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol pa rin sa ating mga experience. Ayan, doon sa mga nagsasuffer sa mga nervyos, ayan, anxiety. Alam nyo, usong-usong ngayon yan, lalo sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Nangyayari ang anxiety, ang nervous. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba ang mga dahilan para magkaroon tayo ng nervous? O ano ba yung mga pangunahing nagaganap sa atin bago tayo magkaroon ng nervous? Kasi unang-una, ang nervous ay nadidevelop yan kapag mayroon tayong mga burden, yan, yung mga hindi inaasahang pangyayari o yung mismong tayo ang gumawa ng mga dahilan para tayo ay nervous yan. Katulad halimbawa ng minsan, ang nervous dumarating yan kapag meron tayong mga bayarin. Ayan, yung meron tayong mga ginagawang utang na hindi natin alam na minsan gagawin natin ito dahil parang gusto natin talagang mairaos yung ating mga pangangailangan. Kunwari, meron tayong babayaran na bills o kaya meron tayong utang na dapat bayaran din. So, mangungutang na naman tayo. Doon pa lang sa mindset na yon na mangungutang ulit tayo. Papasok ka dun yung kaba kasi sa isip natin, naku, uutang na naman ako. Parang, paano naman to magkakadoble-doble? Paano naman to magkakadoble-doble na naman ang aking babayaran? So, yung pa lang, magkakaroon na tayo ng trigger, magti-trigger na yung ating mind, magsisik in na yun sa ating nervous system na magkokos na siya ng nervous. Isa yan sa mga gawa ng tao kung bakit nagkakaroon ng nervous. Pangalawa, ano pa, ito madalas meron nito, yung mga nag-aalala masyado, kunwari, wala pang boyfriend, wala pang girlfriend, ayan, kasi nagkakaroon ng, nagkokos siya ng nervous sa ating pag-iisip, na nagsisik in sa nervous system natin na papasok yan, syempre mag-isip na tayo, naku, tumatanda na ako, wala pa rin akong boyfriend, wala pa rin akong girlfriend. Nagkakaroon yan ng reaction, nagkakaroon yan ng negative reaction. Kasi nga, yung desire natin, puso natin, nagdidikta sa ating isip na mag-worry kung bakit tayo ninenervyos. So, isa yan, yung pagiging walang boyfriend, walang girlfriend. O kaya, kahit na may boyfriend na, may girlfriend na, naghahanap pa rin ng dahilan para magselos, naghahanap pa rin ng dahilan para magduda. Yan, minsan nagkakosya ng mga nervyos. Ano pa, yung tulad ng mga sa school, yan, sa mga estudyante, minsan, mag-iisip yan kagad paglabas pala ng bahay. Naku, teka muna, malamig. So, kailangan ko mag-bonnet. Siyempre, yung mga estudyante na yan, mag-iisip yan. Ito para sa mga estudyante ito, ha. Kaya minsan pumapasok yung nervyos. Kasi minsan, iniisip natin, gagawin pa lang natin yung pangit na gagawin para sa school na makaka-apekto sa magulang natin. Or pag nalaman ng magulang natin, magagalit sila. So yun pa lang nagkokos na ng nervous sa atin, sa mga bata. Minsan hindi nga lang nervous nagiging dala nun. Minsan nagkakaroon na ng anxiety, natatakot na. Minsan dumarating na sa parang alam mo yon, yung meron pang mga talagang malulubhan, ay stress na dahil sa kakatago ng mga maling gawain sa mga magulang. So ayan, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng nervous ang mga bata, ang mga estudyante. Ano pa ba? Yung katulad ng kunwari yung pagsisinungaling. Ayan, sa pagsisinungaling, marami tayo yan. Minsan yung kahit na sa mga bagay na gusto natin gawin, magsisinungaling tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating mga kakilala. Yung pagsisinungaling nagkokos yan ng nervyos. Malaki ang porsyento na kapag nagsisinungaling tayo, pumapasok doon yung gawa ng diablo sa ating isipan na nagsisikin, na nagkakaroon ng development na hindi maganda sa ating nervous system. So ano pa ang mga dahilan ng pagkakaroon ng nervyos na minsan ay nauuwi sa anxiety talaga. Lalo na yung kung mga matindi talaga yung atake ng nervyos o kaya meron ng nervyos tapos natatakot na. So ayan, katulad ng mga sakit. Ayan, minsan ito nangyari talaga sa akin to dahil nandito ako sa malayo, wala akong masyadong pamilya. So talagang pag nagkakasakit ako, ninenervous na talaga ako. Paano pag may nangyari sa akin? Ano ang mangyayari sa akin nagkasakit ako rito, malayo, wala akong kasama. So ayan, isa rin yan sa yung mga pagkakatakot sa pagkakasakit, nagkukos din yan ng nervyos. Talagang napakalaking porsyento na kapag sakit na ang pinag-usapan, nakaka-nervous talaga, lalo na sa atin dyan sa Pilipinas, walang pera, di ba? Ang hirap kaya magkasakit, talagang nervyusin ka sa mahal ng pagpapadoktor dyan.
Sobrang mahal ang pagpa-doktor dyan. Kaya talagang doon pa lang maisip mo pa lang na magkakasakit ka na. Diyos ko, parang nervousin ka na talaga. So talagang maraming dahilan ng pagkakaroon ng para ma-develop yung nervous. Napakaraming dahilan para ma-develop yung ating nervous. Ako sa totoo lang, sa experience ko, hindi ako magiging plastic, no? Nung mga time na malakas ako mangutang, doon ko talaga naman, yung mga kolektor, kapag dumarating na, talagang ninenervous na ako. Tapos meron pang isang experience ako na talagang kung makapanakot, halos dahil lang sa paniningil, talagang isasama pa pati pamilya mo, idadama yung pamilya mo, alam nila kung saan daw nakatira yung mga pamilya mo, mga ganun. Ako talagang, paano ka naman ninenervous yan, pagkasama na siyempre pamilya mo, di ba? Kaya minsan talaga, dapat iwasan natin gumawa ng mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng nervous. Lalo-lalo na yung utang, talagang 100%. Kung wala tayong hanap buhay na matatag, kung wala tayong alam na ipangbabayad, para hindi na lang tayo nervousin, wag na lang tayong mangutang. Magdasal na lang tayo, ipasa Diyos na lang ang lahat, para maging maayos ang lahat. Ito pa yung isang tip, no? Kung may utang ka at babayaran mo rin sa utang, wag na lang. Ang pinakamaganda na lang, mag-pray ka, ipanalangin mo yung pinagkakautangan mo, na sana kausapin siya ng banal na espiritu, or siyempre ipanalangin natin para hipuin, para kung ano man yung kalalagayan mo, ipapaliwanag sa kanya ng espiritu ng Diyos, para maunawaan ng pinagkakautangan mo ang ipapaliwanag mong dahilan kung bakit di ka muna makakapagbayad. Kaya sa mangungutang ka uli para ibayad sa utang. So nagkakaroon lang siya ng nagkakaroon ka lang ng doble-doble ang problema. So lalong dumadami yung problemahin mo at lalong mas lalakas ang porsyento na ikaw ay lalong na-nervousan kasi nga dumadami na inuutangan mo. So yan, magandang tip yan. Number 1, kung sa tingin mo hindi ka makakabayad dun sa binigay sa iyo na panahon na palugit ng pinagkakautangan mo, ay nako, pinakamagandang ipag-pray at ipahipo ang puso ng iyong pinagkakautangan, at naniniwala ako na walang hindi magagawa ang Diyos pag ipinag-pray mo yan, kakausapin siya ng Espiritu. Habang kinakausap mo yan at pinapaliwanag mo yung sitwasyon mo, siguradong maintindihan ka niya at gagaan ang pakiramdam mo at hindi ka na-aatakihin pa ng anumang nervyos. So ayan, yun sa akin yun, yun ang experience ko. Talagang nakita ko na hindi lahat ng mananakot sa iyo, na magsasabi sa iyo ng may gagawin sa iyo, hindi niya magagawa yun basta ipinasa Diyos mo ang lahat. At wag na wag mo yang babaliwalain yung mga ganyang sitwasyon, dahil talagang minsan talaga malaking porsyento ng paglalakas ng loob na mangutang na wala ka naman pambabayad ay adaling ka sa talagang kapahamakan. Kasi ginagamit talaga ng Diablo yung mga pagkakataon na yan para masira ang ating diskarte sa buhay, ang ating pangangatawan, ang ating pag-iisip. Yan, kaya doon pumapasok yung nervous, kasi ang nervous ay gawa ng kaawayan. Hindi yan kalooban ng Diyos para sa atin. So ayan mga kamema, mga ka-FB, hanggang dito na lang ating pagbibigay ng mensahe at pagbibigay ng inspirasyon para doon sa mga nakakaranas ng mga ganitong pangyayari sa buhay. Ayan, don't forget, subscribe, comment kayo kung kayo ay nakaka-relay sa ating video na ito. Comment lang kayo, at syempre mag-sharean tayo ng mga experience at ng mga thought para doon sa mga makakabasa na iba. Ayan, di ba? Para magkaroon tayo ng palakasan. Dahil sa panahon ngayon, sa gulo ng mundo ngayon, kailangan talaga nating magpalakasan sa espiritu at katotohanan. So ayan, hanggang sa muli. Don't forget, share the video. Bye. God bless.